Maagang maaga, ginising si Ana ng kanyang anak na si Jane na lumitaw sa kanyang kama. Gusto niyang mag-dive sa pool kasama siya, pero pinaalalahanan niya ito na kailangan niyang magtrabaho at may kindergarten siya. Sa sandaling iyon, nakarinig si Ana ng napakalakas na kulog, kaya pumunta siya sa bintana para tingnan. Umuulan ng malakas at nagsisimula ng mapuno ng tubig ang kalye, pero iniisip ni Ana na hindi pa ito sapat para kanselahin ang kanyang routine. Nagsimula siyang maghanda ng almusal at kailangang harapin ang nakakainis na kalokohan ni Jane. Tumawag ang kanyang ina para kumustahin ang sitwasyon, pero tiniyak ni Ana na magiging maayos siya. Habang nagluluto, nakarinig si Ana ng kakaibang tunog ng tubig at inisip niyang galing ito sa banyo. Nang lumingon siya, nagulat siya nang makita ang tubig sa buong sahig. Ang lungsod ay binaha na hanggang umabot na ang tubig sa bintana ng kanyang apartment. Isang anunsyo mula sa tanggapan ng pamamahala ang nagsasabing ang tubig baha ay umabot na sa ikalawang palapag sa 7 gusali at sa ikatlong palapag sa 3 pang gusali. Lahat ng apektadong residente ay kailangang lumikas sa mga itaas na palapag, ngunit hindi gumagana ang mga elevator. Patuloy na nagsasalita ng malakas si Jane at humihiling na maglaro, kaya't sa wakas ay napikunsiya na at inilagay siya sa ibabaw ng mesa habang pinapagalitan siya dahil hindi sumusunod. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-impake, habang napapansin na nagsisimula ng matakpan ng tubig ang kanyang mga binti. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang security agent mula sa kanyang kumpanya na nagsasabing papunta na siya para iligtas siya. Ayaw niyang magaksaya ng oras sa pag-iimpake. Gusto lang niya na umakyat si Ana kasama si Jane. Biglang natapos ang tawag at nawala ng kuryente sa gusali. Kinuha ni Ana ang isang maliit na bag para ilagay ang gamot ni Jane. Pagkatapos ay tumakbo siya para hanapin ito. Nagtatampo siya at nagtatago sa aparador, kaya humingi siya ng tawad sa pagsigaw at kinumbinsi siyang lumabas sa pamamagitan ng pag-aalok ng sakay sa likod. Paglabas nila ng apartment, nakita nilang umaalis ang lahat ng kanilang kapitbahay dala ang mga maleta. Iniiwasan ni Ana ang mga ito habang tumatakbo siya sa pasilyo, nais makarating sa hagdanan sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, nakakita siya ng malaking grupo na humaharang sa hagdan na ayaw gumalaw. Isang desperado nga na ang tumakbo sa kabilang dulo ng koridor, nakikita ang lahat ng gusali sa paligid na nasa parehong sitwasyon. Naabot niya ang emergency stairs at nagsimulang umakyat. Nakikita ni Jane ang mga taong lumalangoy sa tubig, kaya kumanta si Ana para ilihis ang kanyang atensyon. Pagkatapos sumakyat ng ilang palapag, labis na nadismaya si Ana nang makita niyang barado ang hagdan ng maraming gamit. Ibinaba niya si Jane at nagsimulang umakyat sa mga bagay, ngunit nadulas ang kanyang mga paa at muntik na siyang mahulog. Nagawa ni Ana na kumapit. Gayunpaman, nang makita ang mga bangkay sa tubig, napagtanto niya kung gaano ito kapanganib, kaya nagpasya siyang bumalik. Habang naglalakad sila sa koridor sa ibang palapag, maraming tao ang pumapasok sa ilang mga apartment para gumamit ng banyo. Narinig ni Ana ang kanyang pangalan at nakita ang security agent na malapit na naghahanap sa kanya. Gusto niyang tumakbo papunta sa kanya, pero sa sandaling iyon, napansin niyang sumunod si Jane sa kalamihan papasok sa isang apartment. Pumasok siya at desperadong hinahanap ang kanyang anak, ngunit natigilan siya nang makita ang malaking alon na papalapit sa bintana. Nag-trigger ito ng alaala ng pagkakulong niya sa isang kotse sa ilalim ng tubig kasama ang kanyang asawa, si Juan. Binabasag ng alon ang bintana at tinatamaan ang ilang tao habang binabaha ang apartment. Nawala niya na ang kanyang bag at sinubukang lumangoy papunta rito para kunin ito, pero lumutang ang bag palabas sa sirang bintana at kailangan niyang huminga. May maliit na puwang sa pagitan ng tubig at kisame, kaya huminga ng malalim si Ana bago muling sumisid para hanapin si Jane. Sa ibang silid, nakita niya ang walang malay na katawan ng kanyang anak at mabilis niya itong kinuha bago tumakbo papunta sa pinto. Kahit anong pilit niya, hindi ito bumubukas at nawalan din siya ng malay. Sa sandaling iyon, binuksan ni security agent Hijo ang pinto at ginising si Ana bago siya tulungan na umalis sa apartment. Lumangoy sila papunta sa ibabaw at umakyat sa rehas ng balkonahe para makabalik sa koridor. Pagkatapos, ginawa ni Hijo ang CPR at matagumpay na ginising si Jane, na umiiyak habang yakap ang kanyang ina. Kinunan sila ng video ni Hijo at nagpadala ng ulat sa kumpanya na kinukumpirma na maayos ang kanilang pangunahing mananaliksik. Pagkatapos, nagsimulang gumalaw ang tatlo at inamin ni Jane na ang tubig ay nagpapaalala sa kanya ng oras na nalunod ang kanyang ama sa kotse. Habang umaakyat sila, sinabi ni Hijo na paparating na ang helicopter ng kumpanya. Ipinaliwanag din niya na 3 oras na ang nakalipas. May asteroid na tumama sa Antarctica, kaya ang lahat ng natunaw na yelo ay papunta sa hilaga kasama ng tubig dagat. Alam ng gobyerno na darating ang asteroid at hindi nagsabi ng kahit ano dahil hindi nila ito mapipigilan, na nangangahulugang magtatapos ang sangkatauhan ngayon. Hindi makapaniwala si Ana sa naririnig niya, kaya ipinaalam sa kanya ni Hijo na ang kanyang kumpanya ay higit pa sa isang AI development lab. Ang kanyang trabaho ay talagang lumikha ng bagong lahi ng tao. 2 tao ang nagtatrabaho sa Emotion Engine, si Ana at ang kanyang boss na namatay sa baha kasama ang kanyang anak. Sinusubukan ni Ana na ipaliwanag na ang Emotion Engine ay nasa testing phase pa, pero hindi ito alintana ni Hijo. Natapos na ng ibang mga team ang kanilang mga misyon. May mga katawan na parang tao na binigyan ng talino at kakayahang magparami, kaya't kailangan na lang nila ng emosyon. Ang pag-uusap ay naputol nang sabihin ni Jane na kailangan niyang magbanyo, kaya't nagmamadali silang pumunta sa pinakamalapit na apartment para gamitin ang banyo. Sinamantala ni Ana ang pagkakataon na hiramin ang telepono ni Hijo para tawagan ang kanyang ina at sabihing mahal niya ito.
Bigla nilang narinig ang ingay sa mga dingding at sumabog ang gas pipe sa kusina. Nagsimulang mapuno ng gas ang apartment, kaya't tumakbo ang tatlo palabas. Ang ibang mga apartment ay sumasabog at nagsimulang kumalat ang apoy sa magkabilang panig ng koridor. Tumayo si Hejo sa rehas ng balkonahe para umakyat sa susunod na palapag, pagkatapos ay sinubukan ni Ana na iabot si Jane sa kanya. Gayunpaman, nagpupumiglas ang bata sa kanyang mga bisig dahil ayaw niyang bumitaw, na naging sanhi ng kanyang pagkahulog sa tubig. Matapos muling maalala ang aksidente sa kotse, nagawa niya na makabot sa ibabaw at kumapit sa isang karatula. Pagkatapos ay lumangoy siya pabalik sa gusali at narinig ang isang batang nagngangalang Jisoo na humihingi ng tulong sa loob ng elevator. Sinubukan niya na nabuksan ang mga pinto gamit ang kanyang mga kamay ngunit nabigo, kaya't nagmamadali siyang pumunta sa susunod na palapag upang maghanap ng kasangkapan. Sa sandaling iyon, nakita niya ang ilang magnanakaw na lumalabas mula sa isang apartment habang pinag-uusapan ang pag-atake sa mga tao, kaya't tumakbo siya pababa sa takot. Sinubukan niya na nabuksan muli ang elevator pero ngayon ay natatakpan na ito ng tubig at hindi na sumasagot si Jisoo. Isang malaking alon ang tumama sa gusali at muling napunta si Ana sa ilalim ng tubig. Naalala niya ang pagbasag sa bintana ng kotse at si Gwen na nagsasabing lumangoy siya habang dala nito si Jane. Gayunpaman, bumagsak si Gwen at hindi na makalangoy, kaya ibinigay niya ang kanilang anak sa kanya at pinaalis sila nang wala siya. Sa kasalukuyan, umahon si Ana sa hagdan at nagmamadaling makipagkita kina Jane at Hejo. Hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang anak at kailangan niya ng gamot na nawala ni Ana kanina. Binuhat niya ito at tumakbo patungo sa mga apartment, determinado na hanapin ang gamot. Sinusubukan ni Hejo na pigilan siya at ipinaalala na maaari nilang muling likhain ang bata dahil mayroon silang data niya, pero ayaw makinig ni Ana. Tumakbo siya sa isang random na bahay at kumuha ng mga gamit mula sa kusina para ihalo ang isang tradisyonal na gamot na ipinasok niya sa bibig ni Jane. Ipinapakita ng isa pang flashback si Ana na sinasabi sa kanyang boss, si Hyunmo, na gusto niyang ipamigay si Jane. Nang magtaka si Hyunmo kung dahil ba ito sa pagkamatay ni Gwen, ipinaliwanag ni Ana na nakilala niya lang si Jane dahil sa trabaho at inamin na hindi siya bagay maging ina. Sinabi ni Hyunmo na wala namang bagay at kinumpirma na kompleto na ang emosyon ng Jane. Sa loob ng ilang buwan, kukunin ng kumpanya ang kanilang mga anak at nagtataka si Hyunmo kung hindi na lang ba nila dapat nilikha ang mga ito. Sa kasalukuyan, mas maganda ang pakiramdam ni Jane dahil sa homemade na gamot at inamin niyang gusto niyang magkasakit dahil binibigyan siya ng pansin ni Ana. Nang tumingin sila sa labas, nagulat sila nang matuklasang sumisikat na ang araw at tapos na ang bagyo. Ipinapaalam ni Hejo kay Ana na ihahatid siya sa shelter, pero hindi makakasama si Jane. Inamin niya na hindi siya pumunta dahil interesado siya sa bagong lahi ng tao. Pumunta siya dahil gusto niyang makita kung ano ang gagawin ni Ana kay Jane. Ibinahagi rin niya na iniwan siya ng kanyang ina noong bata pa siya. Sa sandaling iyon, dumilim ang langit at nagsimulang umulan muli na nagdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa gusali. Ang tatlo ay tumatakbo paakyat ng hagdan ng mabilis hanggat maaari at agad na iniiwan ang tubig. Nakita ni Ana ang isang buntis na mag-asawa na humihingi ng tulong sa isang pasilyo, ngunit pinilit siya ni Hejo na huwag pansinin sila at magpatuloy. Tinanong ni Jane ang kanyang ina kung ganoon din ang naramdaman niya noong buntis siya, na labis na ikinagalit nito at nagkaroon siya ng breakdown. Nang tingnan siya ni Hejo, biglang sinabi ni Ana na ayaw niyang iwan ang kanyang anak. Ipinaliwanag ni Hejo na dahil namatay si Hyunmo kasama ang kanyang anak, si Jane ang tanging pag-asa ng mga siyentipiko na lumikha ng mga bagong tao. Pumunta ang grupo sa rooftop para hanapin ang helicopter at binasa ni Hejo ang mga tagubilin na ipinadala ng kumpanya. Ang kanilang prioridad ay pigilan ang pagkalipol ng tao, kaya dapat agad na magulat si Ana sa laboratorio para tapusin ang emotion engine. Tinawag ng security team na kasama ng chopper si Jane Newman 77 at kinuha siya palayo kay Ana. Hinawakan ng mga lalaki siya habang pinapanood niya ng may dalamhati ang pagkakapusas ng kanyang anak. Nakiusap si Ana kay Hejo para sa tulong kaya inihayag niya na hindi namatay si Hyunmo. Tumakas siya kasama ang kanyang anak dahil mas pipiliin niyang harapin ang kanyang katapusan kaysa iwanan ng kanyang anak na babae. Pinatulog ng mga lalaki si Jane gamit ang ineksyon at sinimula ng pag-aahit ng kanyang buhok. Nataranta si Ana at nakiusap ng awa, hinihiling na kahit papaano ay hayaan siyang makasama si Jane hanggang makarating sila sa silungan. Sinabi ng mga gwardiya na walang silungan at pinaril si Hejo. Lumabas na lahat ay mamamatay dito at si Ana lamang ang pinapayagang makatakas. Matapos magpaalam ni Ana kay Jane, binuksan ng mga lalaki ang ulo niya para kunin ang kanyang data at ilagay ito sa isang kahon. Lumipad ang chopper na tanging ang piloto, ang kahon, at si Ana lamang ang sakay na napagtanto niyang nasa bulsa niya ang goggles ni Jane. Habang binabaha ng malupit na bagyo ang buong planeta, 7 rocket ang umalis sa Earth na sakay ang natitirang mga siyentipiko mula sa proyekto. Isang mensahe na naitala ni Direktor Huiso ang nagpapaliwanag na sa loob ng 15 minuto, libu-libong piraso ng meteorite ang babagsak sa Earth at karamihan ng buhay ay mawawala. Kailangang tapusin ng mga siyentipiko sa mga rocket ang proyekto para makapag-evolve ang sangkatauhan upang makaligtas. Ang koponan ay maaari ng mag-print ng pisikal na katawan ng tao, kailangan lang nila ang emosyon. Ang layunin ay makakuha ng isang ina at isang anak upang magsimula ng isang lipunan, at ang bata ay natapos na, kailangan lang nilang tapusin ang ina. Iminungkahi ni Ana na simulan ng isang simulation na maglalagay sa ina sa maraming kahirapan upang iligtas ang kanyang anak ng paulit-ulit.
Sa ganitong paraan, makukolekta nila ang lahat ng kinakailangang emosyon sa maikling panahon. Kapag ang mga piraso ng meteorite ay malapit ng tumama sa rocket, kumonekta si Anna sa simulation at nagising sa kama. Sa pagkakataong ito, napupuno na ng tubig ang apartment pero natanggap niya ang parehong tawag mula kay Hee-ju na sinasabing susunduin sila. Iniisip ni Anna ang pag-uusap nila ni Hyunmo at napagtanto niyang kukunin ng mga gwardiya si Jane. Pagkatapos kunin ang gamot, sinabi ni Anna kay Jane na sumunod at huwag sumama sa mga estranghero dahil nagsimulang umiyak si Jane at tinawag siyang sinungaling habang iniisip kung bakit siya 6 na taong gulang araw-araw. Hindi pinapansin ang kanyang mga komento, binuhat ni Anna si Jane at tumakbo papunta sa hagdan, ngunit nakita niyang puno ng tao ang magkabilang panig. Sa sandaling iyon, tinamaan ng higanteng alon ng gusali, kaya't mahigpit na niyakap ni Anna si Jane at lumangoy patungo sa ibabaw. Tinulungan niya si Jane na umakyat sa rehas para makarating sa koridor at pagkatapos ay umakyat din siya, ngunit hindi niya makita ang bata kahit saan. Tumakbo si Anna sa koridor, ngunit kinailangan niyang huminto ng tamaan ang malaking alon ng lugar. Pagkatapos ay tinitingnan niya ang baha sa pagitan ng mga gusali at nakikita si Jane na nagtatangkang lumangoy. Tumalon siya sa tubig pero malakas ang agos kaya hindi niya maabot ito. Nang makita niya ang helicopter sa langit, naalala niya ang nakaraang simulation run at nakita ang goggles ni Jane sa kanyang bulsa. Isang lumulutang na kotse ang biglang bumangga sa kanya mula sa likod na ikinamatay niya at nag-reset ng simulation. Makalipas ang ilang sandali, binigyan ni Hee-ju si Anna ng chest compressions para buhayin siya. Ang numero na 787 ay nasa kanyang damit na nagpapahiwatig na ito ang bilang ng beses na hindi siya nagtagumpay sa simulation. Ipinakita ni Hee-ju sa kanya ang litrato na kinuha niya kanina na nagpapakita na sumunod si Jane sa karamihan at ang bata sa tubig ay hindi siya. Agad na hinanap ni Anna siya at nang sinubukan siyang pigilan ni Hee-ju, kinuha niya ang baril nito at binaril ang sahig, humihingi ng paliwanag. Nagsimulang sumabog ang mga apartment at agad na tinamaan ang pagsabog si Anna na ikinamatay niya muli. Sa simulasyon 1931, muntik nang mahulog si Anna sa balkonahe at nasalo siya ni Hee-ju sa tamang oras. Gayunpaman, ayaw sumama ni Anna sa kanya dahil natatakot siyang kunin nito ang kanyang anak, kaya tumalon siya sa tubig. Nang makita niya si Jane sa isa pang balkonahe na hawak ng isang lalaki, lumangoy siya pabalik sa gusali. Pagkatapos, dumaan si Anna malapit sa elevator at narinig si Jisoo na muling natrap sa loob. Sinusubukan niyang buksan ang mga pinto ngunit hindi nagtagumpay at nalunod siya. Sinusubukan ni Anna na iligtas siya sa bawat pagkakataon at patuloy na namamatay. Kaya ngayon nasa simulation number 4,007 na siya. Pumunta siya sa itaas para kumuha ng mop mula sa cleaning closet at binali ito para makuha ang hawakan na ginamit niya para sa wakas mabuksan ang elevator. Lumangoy palabas si Jisoo at magkasama silang pumunta sa susunod na palapag. Pagkatapos kumuha sila ng tuyong damit mula sa isang apartment at sinabi ni Jisoo kay Anna na narinig niya ang mga magnanakaw na pinag-uusapan ng tungkol sa isang bata. Si Anna ay nagmamadali sa direksyon ng mga tunog, ngunit naalala na sa huling pagkakataon, siya ay pinatay ng mga magnanakaw. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang magtago pero nakita pa rin siya ng mga lalaki. Nagtanong siya tungkol kay Jane pero binaliwala siya ng mga lalaki at sinubukang umalis sa apartment. Sa sandaling iyon, hinanap siya ni Hee-ju mula sa kabilang balkonahe at sinubukan ni Anna na makuha ang kanyang atensyon, kaya hinilas siya pabalik ng mga magnanakaw para hindi mahuli. Matapos makita na nawalan ng malaya ang mga may-ari ng apartment, sinipa ni Anna ang kanyang tagabihag at sinubukang tumakas, ngunit sinunggaban siya ng lalaki at sinakal siya. Halos mamatay na si Anna at malapit nang mag-reset ang simulation. Gayunpaman, nakakita siya ng martilyo na nahulog mula sa aparador at ginamit ito para hampasin ang ulo ng umaatake. Sa kasamaang palad, hinilas siya pabalik ng pangalawang magnanakaw at naghanda ang dalawang lalaki na patayin siya. Biglang lumitaw si Jisoo sa pintuan kasama si Heo na madaling natalo ang mga magnanakaw at itinapon sila sa bintana. Gayunpaman, wala pa ring impormasyon si Anna tungkol kay Jane. Habang naaalala niyang ibinigay ang gamot na gawa sa bahay, binigyan siya ng mga may-ari ng apartment ng bote na may natitirang halo. Sinabi ni Anna kay Jisoo na sumama sa kanya dahil malapit nang bumaha sa apartment na ito, ngunit ipinaliwanag ni Jisoo na ito ang kanyang mga lolo't lola at piniling manatili sa kanila. Matapos ang tawag mula sa kumpanya, ipinaalam ni Hee-ju kay Anna na darating ang kanyang team na may bangka upang hanapin si Jane sa buong gusali. Naalala ni Anna kung paano binuksan ang bata at determinado siyang mahanap ito muna, kaya patuloy siyang naghahanap sa bawat palapag. Ito na ang simulation na 7,973. Habang patuloy na naghahanap si Anna, napansin niya ang mga security agent na binabaril ang mga magnanakaw. Sa susunod na palapag, nakita niya ang mga guhit ng bata sa dingding at naalala kung paano gustong-gusto ni Jane ang mag-drawing sa kanyang tablet. Nagpatuloy siya at natuklasan na nanganak na ang buntis na babae, kaya tinulungan niya itong hawakan ang sanggol at ibinigay ang kanyang jacket. Sa paglabas niya, nakita niya ang asawa na bumalik na may dalang mainit na tubig para hugasan ang kanyang anak. Nakaramdam si Anna ng pagkakasala sa lahat ng beses na hindi niya pinansin si Jane at naalala niya na palaging ipinapadala ng bata ang kanyang mga guhit sa kanyang telepono. Agad niyang tiningnan ang kanyang telepono at labis na nasaktan nang makita ang libu-libong mga guhit ng kanyang pag-iwan kay Jane bago umalis sa chopper. Sa sandaling iyon, sumigaw si Hee-ju mula sa ibang palapag na natagpuan niya si Jane. Agad siyang tumakbo para makasama sila, ngunit pagpasok niya sa apartment, biglang sinunggaban siya ng mga ahente mula sa likuran para hulihin siya.
Sinabi ni Hijo sa kanya na gigisingin siya sa bubong para magpaalam, at pinaalalahanan siya ni Ana na namamatay siya sa bubong sa tuwing. Ibinunyag na ito ay simulation number 13,417. Nang subukang magtanong pa si Hijo ng karagdagang detalye, pinalayas siya ng mga ahente. Sa kanyang pagbalik, sa wakas ay nakita ni Hijo ang mga sulyap ng mga nakaraang takbo. Kumuha siya ng tropeo mula sa istante at ginamit ito para bugbugin ang mga ahente. Sa kasamaang palad, mabilis na nakabawi ang isa sa kanila at sinubukang barilin si Hijo sa ulo. Isang antok na si Ana ang kumuha ng baril ng ibang ahente at nagpaputok para iligtas si Heo. Pagkatapos binigyan siya ni Hijo ng iniksyon na tuluyang gumising sa kanya at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Ana ang buong kwento, ipinaliwanag na hindi niya na ililigtas si Jane sa bawat pagkakataon. Ibinunyag din niya na ilang beses na nilang nagkaroon ng pag-uusap na ito at sinubukan pa nilang labanan ang mga ahente ng magkasama, ngunit napatay sila sa bawat pagsubok. Natatakot si Ana na ayaw siyang makita ni Jane, pero iniisip ni Hijo na talagang hinihintay siya ng bata. Sa simulasyon 21,479, si Ana at Higo ay muling nasangkot sa barilan kasama ang mga ahente. Gusto ni Hijo na subukan ng ibang paraan, kaya umakyat sila sa bintana para makarating sa ibang palapag. Habang tumatakbo sila sa mga pasilyo, nakipaglaban si Higo sa isang ahente ng manumano at nagboluntaryong manatili bilang panggulo para makapagpatuloy si Ana sa paghahanap sa kanyang anak. Tumakbo si Ana sa isang walang laman na apartment at mas maraming ahente ang tumalon sa kanya upang hulihin siya bago bumagsak ang isang malaking alon sa bintana at itapon silang lahat pabalik. Ngayon ay malaya na, lumangoy si Ana upang hanapin si Jane ngunit hindi pa rin niya ito makita, kaya nagpasya siyang pumunta sa ibabaw. Ang tubig ay sapat na kataas para maabot niya ang bubong. Nang buksan niya ang isang inabandonang aparador, sa wakas ay natagpuan niya ang walang malay na si Jane. Agad niyang ibinigay ang gamot sa kanya, ngunit hindi tumugon ang bata. Nagkaroon ng breakdown si Ana at humingi ng tawad sa pag-iwan sa kanya ng maraming beses, ngunit sa sandaling iyon, nagising si Jane at sinabi na hindi siya kailanman iniwan. Nang magpaalam siya, sinabi niyang maghintay sa aparador dahil babalikan siya, at tinupad niya ang kanyang pangako. Kasabay nito, isiniwalat na tinamaan ng mga meteorite ang rocket kasama si Ana at malubhang nasugatan siya. Bago mamatay, hiniling niya sa direktor na gamitin ang kanyang isip para sa simulasyon upang makasama muli si Jane. Kinuha ng mga siyentipiko ang kanyang mga alaala at in-upload ito sa kanilang sistema, umaasang makakatulong ito sa sangkatauhan. Sa bubong, papalapit na ang mga ahente at isang malaking alon ang malapit ng takpan ng gusali. Binigyan ni Ana si Jane ng kanyang goggles at sinabihan siyang lumangoy, kaya tumalon siya sa tubig habang hinuli ng mga ahente ang kanyang ina. Ipinapakita ng isa pang flashback na sina Jane at ang anak ni Hyunmo ay mga sanggol na ginawa ng kumpanya para paunlarin ang child AI na nagpapaliwanag kung bakit iginiit ng mga ahente na maaari silang maiwan. Kailangan lang nila ang data para makausad. Nakilala ni Jane si Gwan pagkatapos magsimula ang eksperimento, ngunit pumayag siyang maging ama ng bata at nagkaroon pa ng ugnayan sa kanya. Nang namatay si Gwan, naapektuhan ang parehong sina Ana at Jane ng kanyang pagkamatay. Sa kasalukuyan, malapit nang mag-reset ang simulation. Nagawa ni Ana na makawala mula sa mga ahente at tumalon sa baha para samahan ang kanyang anak. Pagkatapos mahulog sa data at lumangoy sa tubig, muling lumitaw si Ana at nakita si Jane na nakahawak sa isang antena. Mahigpit niya itong niyakap at sinabing magkasama silang lalangoy bago sila dalhin ng isang alon pababa. Dahil tinulungan ni Ana si Gisu, tinulungan ang buntis na babae, at nanatili kay Jane hanggang sa huli, nakita ng sistema ang kanyang kawalan ng pagkamakasarili at sa wakas ay itinuturing na matagumpay na natapos ang simulation. Ang mga AI para kay Ana at Jane ay inilagay sa mga bagong nakaprint na katawan at ipinadala sa isang planeta upang magsimula